Po muli mga kaibigan na gusto kong magsalita patungkol nitong ah, sinasabi sa Bible na mga anak ng Diyos at mga anak ng Diablo. Ang pagkaalam ng iba ng nakararami, ang pagkaalam ng nakararami na ang nasa ngayon ay ang mga tao anak lahat ng Diyos. Yes, totoo, yung ginawa ng Panginoon sina Adam at Eve, sila ay mga anak ng Diyos. Pero nang sila ay magkasala po, mga kaibigan, sila ay nahiwalay sa Panginoon, nahiwalay ang kanilang relasyon. Kaya itong verse na ito sa John chapter 8 sa verse 44, ito ang katunayan po na mayroong mga tao na mga anak ng Diablo. Hindi po lahat ng tao sa mundo ay anak ng Diyos. Ito ang katunayan. Kaya kawawa ang mga taong walang alam sa Bible. Dito babasahin ko ito. Ye are of your father the devil, and lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Kaya napakaraming mga sinungaling, mga kaibigan. Ulitin ko po, hindi po lahat ng tao sa mundo ay mga anak ng Diyos. May babalik lang ang pagiging anak ng Diyos kung tatanggapin ng mga tao si Kristo Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Nakasulat doon sa John chapter 1 verse 12 at Galatians chapter 3 verse 26. Doon sa John chapter 1 verse 12, sinasabi doon na, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Ibig sabihin na ang mga tao hindi talaga lahat anak ng Diyos. Ang mga tumanggap o tatanggap sa Panginoong Hesus ang may babalik sa pag-anak ng Diyos. So ito ang katunayan, ang tamang kaalaman sa Biblia. Ang Biblia mismo ay pinapagsalita natin. Hindi tayo gumagawa-gawa ng sariling interpretasyon diyan, mga kaibigan. So kaya pala ang daming sinungaling, ang daming mga kriminal, ang daming gumagawa ng mga bagay na hindi talaga mga bagay ba? Maraming gumagawa ng mga bagay na kasuklam-suklam talaga sa ating Panginoon dahil hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ay isipin niyo ang tao pabalik-balik sa krimen na kanyang ginagawa. Pabalik-balik na lang sa lahat na kasamaan ay masasabi natin anak ng Diyos yan. So ulitin ko mga kaibigan, ang naging anak ng Diyos lang ang tumanggap kay Kristo Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Habang hindi pa yan tumatanggap sa Panginoon, wala pa yan sa Panginoon, hindi pa yan nakaabig sa Diyos, hindi pa po yan anak ng Diyos. Dito sa Bible, clear yan. Maraming mga verses na nasasabi ng iba ay anak ng Diablo talaga. Opo. So anak ng Diyos lang, kaya nga nababago ang buhay ng tumatanggap kay Kristo Jesus. Yung totoong nananampalataya kay Kristo Jesus, nababago ang buhay dahil napapasakan niya yung nature ng Diyos na siya ay matuwid. Hindi naman perfecto, pero talaga nagkakaroon siya ng kabanalan ang buhay niya. Imposible ang tao magkaroon ng kabanalan ang buhay na walang Diyos ang kanyang puso. Hindi po lahat, ulitin ko, hindi lahat na tao sa sanglibutan ay anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, pinapagsalita natin ang salita ng Panginoon. Doon sa John chapter 1 verse 11, ang sabi doon, he came into his own and his own received him not. Pumunta siya sa Israel, kanyang piniling bayan. Pero
ah, tinanggihan siya. Tinanggihan siya ng mga tao. At hindi lang ang Israel, lalo na ang mga Gentiles. Pag sinabing Gentiles, mga bayan yan na labas na sa Israel. Tinatanggihan ng ating Panginoon po. Alam niyo ba kung bakit ang mga tao tumatawa pag sa Diyos ang usapan? Tumatawa ang mga tao, ginagawang biro-biro lang ba? Ang Biblia ay tinatawanan nga nila, ang Biblia hindi tinatanggap. Alam niyo ba kung bakit? Ang mga tao ayaw magbasa ng Bible. Ang mga tao ayaw sa Biblia. Ay naayawan nila ito. Dahil nandito lahat na pagsasaway. Hindi po pwede paghiwalayin ang Diyos at ang Biblia. At hindi pwede ito paghiwalayin ang Biblia at ang totoong mga anak ng Diyos, mga kapatid. Tingnan niyo ang mga tao. Wala yan. Sasabihin Kristiyano pero karamihan yan tumututol sa kasulatan. At totoo po yun na siyempre, pag hindi anak ng Diyos, hindi magmamahal sa salita ng Diyos. Hindi po lahat na tao sa sanglibutan ay anak ng Diyos. Ang naging anak lang ng Diyos, ang mga nanumbalik, ibalik ang relasyon sa Panginoon, sa Panginoong Hesus. Kaya nga yung layunin ng ating Panginoon, kung bakit siya ay nagsakripisyo ng kanyang buhay doon sa krus, upang maibalik ang relasyon. Gusto ko magbasa dito sa Ephesians. Gusto mo magbasa dito. Na the big majority, ang mas nakakarami pa po ang hindi na ibabalik ang relasyon sa Panginoon. Dahil ang kanilang pananampalataya ay hid faith, hindi mamumula sa puso. Gusto ko itong basahin. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sabi dito, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Ito tinatanggihan ito ng mga kulto na ang kaligtasan ay sa pamagitan lang ng pananampalataya, totoong pananampalataya. Sa verse 10, sabi ito, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them." So mga kaibigan, ang maging anak lang ng Diyos ang tatanggap kay Kristo Jesus at sila ay magkakaroon ng kaligtasan. Natural. Kaligtasan saan? Ito kinukwestiyon pa ito. Saan kaligtasan niya? Naman ito yan. Ito kinukwestiyon pa ito nila. Kaligtasan mula sa hatol. Kasi nagkasala ang tao na dahil sa kasalanan, mahatulan sa impyerno. Walang alam ang mga tao na ang ruta ng nakararami ay papunta sa lugar na ito. Itong mga wala sa Panginoon. Ito, gusto kong basahin itong destination ng dalawang klaseng tao. Ito po ang papuntahan ng mga tao na hindi mga anak ng Diyos. Revelation chapter 1 verse 8. Sabi dito, "And the fearful and unbelieving and the abominable and borderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Mayroong pangalawang kamatayan po. Kamatayan ng kaluluwa. Paghiwalay ng kaluluwa sa Diyos. Ito ang papatunguhan. Sabi diyan, punta sa dagat-dagatang apoy yung mga tao na hindi mga anak ng Diyos. At ito naman ang pupuntahan ng mga taong nasa Panginoon sa verse 4 sa Revelation chapter 21 verse 4. "And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away." So, sa verse 1 po, tumutukoy po dito sa heaven. Ang kanina binasa ko sa verse 8, sa Revelation chapter 21 verse 8, tumutukoy yun sa dagat-dagatang apoy, sa lugar ng hatol. Lugar ng kapahamakan. Doon sa
Kadagatang apoy. Ito pong binasa ko na verse 4, ang clear dito sa verse 1, kasi ito, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Basahin ko na lang ang verse 2 and 3. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with them, is with men. He will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. So, ito dito, biyasa natin sa 21 verse 1 to 4, tinutukoy dito po ang heaven. Lalo na ang clear dito sa verse 4 po. So, mayroong dalawang lugar na pupuntahan ng kaluluwa. Ang mga hindi anak ng Diyos ay pupunta sa hatol, sa dagat-dagatang apoy. At ang mga nasa Panginoon ay pupunta sa heaven. Totoo po yun. Ang akala na iba, lahat ng tao pupunta sa heaven, hindi po. Hindi po. Sa totoo lang, basta mamatay yung tao, wala siya sa Panginoon, ay pupunta sa apoy. Wala pong ginawang gitna. Ang tao gumagawa na mayroon daw kuan. Totoo lang, wala po sa Bible ang purgatorio po. Wala po diyan. Ang pupuntahan lang dalawa, heaven or hell. Pupuntahan ng kaluluwa. Para sa mga anak ng Diyos, kasi diniscuss ko ngayon na dalawa talaga yung klaseng tao. Mayroong anak ng Diyos at mayroon mga anak ng Diablo. So, ang mga ibalik lang ang mga relasyon sa pagiging anak ng Diyos, yung nanalig sa bugtong na anak ng Diyos, si Kristo Jesus, na sila ay kasali ako, nanalig ako sa Panginoon. Naibalik ang relasyon sa Panginoon, sa pagiging anak, yung nanalig. Yung totoong tumanggap kay Kristo Jesus dito, sa Romans chapter 5 verse 9 and 10, sabi dito, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if then we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. So ang pakay po ng ating Panginoon, bakit siya ay nagpapagod sa krus, siya ay namatay at nilibing at nabuhay muli, upang lahat ng tao na totoong mananampalataya sa Kanya, totoong mananalig sa Kanya, ay maibalik ang relasyon sa Panginoon, may reconcile, may reconcile sa Diyos, maging anak muli. Ulitin ko po, hindi lahat ng tao sa sanglibutan ay mga anak ng Diyos. Nahiwalay po ang relasyon ng mga tao nang magkasala. Ang unang pamilya, magkasala ang tao. Merong original sin, huwag kayo maniniwala na walang original sin. Merong original sin na galing kay Adam at Eve. Nanganak, galing tayo sa kanila. Original sin yun. Tayong mga tao, mayroong tinatawag na personal sin. So mapapatawad lang yan ang lahat na kasalanan at may babalik ang relasyon sa Diyos kung tatanggapin si Kristo Jesus ng totoo, nagmumula sa puso, hindi lang lumumula sa nguso. So itong mga tao ngayon, nasabi nila sila mananampalataya kay Kristo Jesus, sila ay Kristiyano, hindi ito lang po ang kanilang paniniwala, hid faith. Hindi po yun. Yung mga anak ng Diyos po ay nangbubula sa puso ang pananampalataya kay Kristo, pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi lang mula sa nguso ang pagiging Kristiyano, hindi lang mula sa ulo ang kanilang paniniwala kay Kristo Jesus, kundi na mumula sa puso po ang aming pananampalataya kay Kristo Jesus. Yun ang tatawag ng Bible na mga anak ng Diyos, ang totoo talagang nanampalataya
kasabay diyan yung pagsisisi ng kasalanan o pagtalikod ng kasalanan. Hindi tayo po yung sasabihin natin Kristiyano pero dadala natin ang ating mga bisyo. Wala po yun, hindi yun kuan, hindi yun na tama. Sasali o aanib lang sa isang relihiyon tapos sasabihin na siya ay Kristiyano na. Hindi po yun ang requirement ng ating Panginoon na maging Kristiyano, magiging anak ng Diyos, aanib ng relihiyon. Wala po dyan. Ang kailangan, ang totoong pagsisisi ng kasalanan at pananalig kay Kristo Jesus bilang kanyang tagapagligtas dahil siya ang makakapagpanambalik ng relasyon ng tao sa Diyos. Ang ating Panginoon Kristo ang makakapagpanambalik ng relasyon ng tao sa Diyos, mga kaibigan. Nagkatawang tao siya. Siya ay God-man. Mayroon siyang divine nature, mga kaibigan. Dalawa ang kanyang natures, human and divine, ng ating Panginoon. At na siya lang ang may kapangyarihan na maibalik ang relasyon na nasira dahil sa kasalanan. Siya ang may kapangyarihan na maibalik ang relasyon sa Diyos. Kaya namatay siya sa krus, doon siya nagsakripisyo ng buhay. Ang ating naman responsibilidad, hindi pagsasakripisyo, dahil nagsakripisyo ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Ang ating lang ang pagsisisi ng kasalanan at pagtanggap kay Kristo Jesus na nagmumula sa puso, hindi sa pag-anib ng anumang relihiyon. Hindi yun ang paraan na maibalik ang relasyon sa Diyos. So, dalawa ang klaseng tao sa sanglibutan, anak ng diablo at anak ng Diyos. Hindi lahat na tao sa sanglibutan anak ng Diyos. Maraming umaaway sa Panginoon. Marami ang tumatanggi o umaayaw sa Diyos. Masabihin niyo po, anak yan ng Diyos. Hindi po lahat. Maraming galit sa Biblia. Masasabi mo, itong magalit sa Biblia ng mga anak ng Diyos yan. Maliwanag po, mga kaibigan. Maliwanag po. Hindi po lahat mga anak ng Diyos. Ang iba, anak ng Diyos, yung mga nanampalataya ng totoo, yung mga nagsisi ng totoo ng kasalanan, nanampalataya ng totoo kay Kristo Jesus. Pero wala pang manampalataya ng totoo, nandito pa lang kanilang panampalataya, nandito pa lang sa ulo, nandito pa lang sa nguso ang kanilang pagiging Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Hindi po yan, mga anak ng Diyos, mga kaibigan. Lalo na yung pinagmamalaki ang relihiyon. Hindi po sa pagitan ng relihiyon may babalik ang relasyon ng tao sa Diyos, kundi sa pamagitan ng totoong pagsisisi, ang pagtalikod talaga sa mga kasalanan, sa mga bisyo, at pagtanggap kay Kristo Jesus na nagmumula sa puso, hindi sa nguso. Ang totoong Kristiyano ay ang pananampalataya ay galing sa puso, hindi lang galing sa ulo, galing sa puso. Kaya nababago ang buhay at mayroong katiyakan. Kung ako'y mamatay kahit kailan, kahit anong panahon mamatay ako, ay pupunta ako sa Panginoon, pupunta ako sa langit. Dito lang po. Ulitin ko lang, ang pupuntahan ng mga tao hindi pa anak ng Diyos ay pupunta talaga sa impyerno. Yung mamatay na bigla, hindi man lang nakahingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, hindi nakatanggap. Kaya ang tao habang nabubuhay dapat tanggapin niya ang Panginoon sa Kristo. Baka mamatay siya, marami ang dahilan ng kamatayan. Pwedeng mamatay sa stroke, sa heart attack, sa mga vehicular accidents. Ang dami. Kaya nga sabi ng Bible, now is the day of salvation. Kasi pag hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, hindi ka pa anak ng Diyos, at hindi ka pupunta sa langit, ang kailangan niyan ay magsisisi ng kasalanan habang ikaw buhay pa. Tanggapin si Kristo Jesus na bumula sa puso. Sabihin mo, Panginoon Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Iyan lang po. Pupunta ka sa heaven. Hindi totoo na sa pamagitan ng pag-anid ng relihiyon. Wala diyan sa Bible. Sinungaling yan na manad ka sa relihiyon. Hindi relihiyon. Gusto mong pumunta sa langit, gusto mong manumbalik ang iyong relasyon sa Panginoon, pagiging anak, tanggapin mo sa Kristo Jesus sa pamagitan ng totoong pagsisisi, totoong pananampalataya kay Kristo Jesus na mumula sa puso. At ibigin mo siya, ibigin mo rin ang kanyang mga salita. Ito ang Biblia. Ito ang libro ng mga anak ng Diyos. Dito lang po. Maraming salamat. God bless you all.